Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At sinabi ni Shin Lang kay Shin Shisan na magmula ngayon, ang mga magulang daw nito ay doon natitira sa Jin family. Kaya maaari na raw itong magtrabaho sa kanya nang walang pangamba ngayon. At kung may mangyari man dong masama kay Shin Shisan, wag daw itong mag-alala dahil sagot niya na ang mga magulang nito. Napahawak naman ng noo si Mulan at napasabi sa kanyang isip na ginagawa dong hostage ni Shin Lang ang mga magulang ni Shin Shisan ngunit, umaasta daw ito na binibigyan niya ito ng malaking pabor. Tila gusto niya na raw tuloy na lumayo bigla kay Shin Lang. Yes master, sambit naman ni Shin Shisan sabay yukod sa paa ni Shin Lang. Nag-exod naman ng maaliwalas ng ngiti si Shin Lang, at nagsabing pakiusap tumayo daw ito, sugatan daw ang binti nito. Hindi raw ito maaaring lumuhad ng matagal, ang sahig daw ay basa at malamig. Napariyak naman dito si Mulan at napasabi sa kanyang isip na grabe ang sama raw umarte ni Shin Lang. Samantala, sa residence ng City Lord, ay ini-report ng servant ni Liu Huyan na nag-fail daw ang operation nila, si Tian 13 daw ay hawak na ni Shin Lang ngayon. At bukod pa doon, marami din daw sa kanilang mga assassin ang namatay. Damyu Shin Lang sambit naman ng City Lord sa kanyang isip. Paano raw nangyaring palagi itong nauunang gumalaw sa kanila? Si Tian Heng daw ay marami ng taong napatay, at nakagawa na rin daw ito ng napakaraming mga krimen. Kaya deserve daw nitong mamatay ng maraming beses. Si Tian 13 daw ay ang right hand nito, napakarami dong nalalaman ang taong yun patungkol sa sekreto ni Tian Heng at ng buong Black Clothes Gang. Ang taong iyon daw ay magiging napakalaking problema para sa kanila. My Lord, sambit naman ng servant at nagsabing hindi na raw nila kaya pang maprotektahan si Tian Heng ngayon. Napasuntok naman ang City Lord sa mesa, at napasabi sa kanyang isip na alam daw ng lahat na si Tian Heng ay nagtatrabaho para sa kanya, plus nakakakuha pa raw siya ng 20% mula sa kita ng mga gambling houses nito bawat taon. Kaya pag namatay si Tian Heng, paano niya pa raw makukuha ang perang yon? Ikinumpos niya ang sarili niya, at nagsabing mawawala raw ang kanyang right hand at ang kanyang dignity kapag ka namatay si Tian Heng. At what's more, hindi pa raw gumagalaw ang Count of Xuanwu. Pagtatawanan daw siya ng mga tao kapag ka natalo lang siya ng couple na son-in-law na yon. Well, sambit naman ng City Lord at nagtanong kung ano raw ba ang balak ni Zhang Jin, ang taong iyon daw ay mas malaking supporter ni Tian Heng kumpara sa kanya. At sinasabi raw na napakalaki ng natatanggap nitong pera mula kay Tian Heng taon-taon. Sumagot naman ang servant na nung sandali rong nalaman nito ang failed assassination, nagmamadali daw itong umalis upang i-inform ang prefect. At gaya nga ng sabi ng servant, nang mapag-alaman ni Zhang Jin ang nangyari, ay pinatakbo nito ng napakabilis ang kanyang kabayo upang habulin ang carriage na sinasakyan ni Prefect Zhang. At makalipas ang 2 oras, ay nahabol niya na ito. Father sambit niya at nagsabing ang kanilang assassination plan daw ay hindi nagtagumpay, si Tian 13 daw ay nasa kamay na ni Shin Lang ngayon. Bakit ka nandito? Alam mo na ang susunod na gagawin, saad naman ni Prefect Zhang na siya namang ikinagulat ni Zhang Jin at napatanong sa kanyang isip kung ano raw ba ang ibig sabihin nito, gusto raw ba nitong patayin niya si Tian Heng, ngunit ang taong iyon daw ay nagbibigay sa kanila ng 35% mula sa mga gambling houses nito taon-taon. At sa taong ito, hindi pa raw nila natatanggap ang share nila. Kaya ito raw ay magsasanhi ng napakalaking loss kapag ka pinatay nila si Tian Heng. Father saad niya at nagsabing si Tian Heng daw ay nag-pledge ng loyalty sa kanila. May masasabi raw ang ibang mga tao nila kapag ka pinatay nila ito, at dinugtong niya sa kanyang isip na ganito rin daw ang gustong mangyari ni Shin Lang. Ngunit, nagtanong lang ang prefect kung ano raw ba ang tingin ni Zhang Jin sa Count of Xuanwu at Count of Donghai. Sumagot naman si Zhang Jin na ang Count of Donghai daw ay isang mayabang na tao. Mukha lang daw itong malakas ngunit napakarami daw nitong mga kahinaan. Sa kabilang banda, ang Count of Xuanwu daw ay mukhang mahina at duwag ngunit, wala daw itong weakness. Sinabi naman ni Prefect Zhang na sa madaling salita, hindi nila mapapabagsak ang Count of Xuanwu sa loob lang ng isang gabi kaya maging patient daw ito. Ngunit, sabat naman ni Zhang Jin,
Ngunit nagbigay uli ng isa pang tanong si Prefect Zhang. Ano raw ba ang pinakamahalagang bagay bilang isang Commander-in-Chief? Sumagot naman si Zhang Jin na ang isang Commander-in-Chief daw ay kailangang tumingin sa bigger picture at wag hayaang maapektuhan ng kaunting aberya ang kabuuan ng plano. Kailangang manatili itong sensible, at i-cut ang losses kung hindi sumang-ayon ang mga bagay-bagay. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang isang Commander-in-Chief ay hindi dapat magsayang ng resources sa walang silbing mga bagay at wag hayaang ma-stock ang sarili niya sa trouble. Sinabi naman ni Prefect Zhang na ngayon, bakit humihingi pa raw ito sa kanya ng advice alam na naman daw pala nito ang lahat ng ito. Na siya namang nagpa-frustrate kay Zhang Jin at napasabi sa kanyang isip na magiging masaya daw ang Xinlang na yon kapag nakita nitong pinatay nila si Tianheng. At ipinag-utos na nga ni Prefect Zhang na patayin daw ni Zhang Jin si Tianheng. At umalis na sila. At pag-alis ni Prefect Zhang, ay napahampas ng whip si Zhang Jin sa galit. Naranasan daw ni Tianheng ang parehong kahihiyan na nararamdaman niya ngayon nung binasag nito ang mga binti ni Tian 13. Ngayon, naiintindihan niya na raw kung ano ang naramdaman ni Tianheng nung sandaling iyon. Kung papatayin niya raw si Tianheng gaya ng utos ng kanyang ama, ito raw ay isang napakalaking kahihiyan para sa kanya, ganun lang daw kadaling nakuha ni Xinlang ang gusto niya. Samantala, sa loob naman ng kampo ng Black Clothes Gang ay ini-report ni Tian Yi na iniligtas daw ni Xinlang si Tian 13. Ang bastard daw na yon ay hindi pumunta doon kasama si Jin Mulan agad, pumunta lang daw ito nung papatayin na nila si Tian 13. Tinitigan naman ito ni Tianheng, at nagsabing maaari na raw silang umalis. At iyon na nga ang ginawa ng dalawa. Tumayo naman agad si Tianheng pagkaalis nila, lumabas, at napasabi sa kanyang isip na wala na rong tutulong sa kanya once na masabi na ni Tian 13 ang lahat ng alam nito. Nakapatay daw siya ng mga tao, nakagawa ng maraming mga krimen, at nagsagawa ng mga dirty jobs para sa mga malalaking tao sa nagdaang ilang taon ng kanyang buhay. At ngayon, talaga raw bang mamamatay na siya, isang pagkakamali lang daw ang nagawa niya at nagka-leche-leche na ang lahat. Dapat daw kasi pinatay niya na ang Xinlang na yun noon. At sumigaw siya ng napakalakas upang i-release ang kanyang nararamdaman. Napasuntok siya sa wall, umiyak, at napasabi sa kanyang isip na patawad daw dum-dum. Note, tao ang tinutukoy niya. Patawad daw talaga, at nagpatuloy na umiyak si Tianheng sa harap ng wall. Maya-maya pa ay tumungo siya sa isang building, pumasok, hinawi ang shelves, at bumaba siya sa isang lagusan na nakatago sa likod ng shelves. At makalipas ang 2 oras, ay lumipat ang eksena sa residence ng Shu family sa Xuanwu City kung saan makikitang sumisigaw si Zhang Jin sa harap ni Shu Chenchen. Ang akala niya raw ba ay isang moron si Xinlang, bakit napaka-sharp at napakatuso daw ng taong yon? Bakit daw ba kasi hindi na lang nila pinatay ang taong yun nung nagkaroon sila ng pagkakataon? Napasabi naman si Shu Chenchen sa kanyang isip na paano niya naman daw malalaman na tuso pala ang retarded na yun at tinanong niya si Zhang Jin kung ano raw ba ang sinabi ng ama nito. At sumagot naman si Zhang Jin na gusto raw nitong patayin niya si Tianheng. At biglang maririnig ang boses na sumisigaw na hindi raw nila maaaring patayin si Tianheng, na siya namang naging dahilan upang mapatingin ang dalawa sa pinagmulan ng boses. At makikitang ito pala ay ang City Lord na si Liu Huyan. Dito ay patakbong sinabi ng City Lord na matatalo daw sila sa battle nila laban kay Xinlang at mapapahiya ng husto kapag pinatay nila si Tianheng. At sa kabilang banda, wala na rong magmamanage sa Black Clothes Gang, sa mga gambling houses, at sa mga taong naglilinis ng kanilang mga kalat. At bukod pa dun, napakalaking pera daw ang mawawala sa kanila taon-taon. Alam ko ang ibig mong sabihin saad naman ni Zhang Jin. Idinagdag naman ng City Lord na bukod pa dun, masasatisfy daw ng husto si Xinlang kapag pinatay nila si Tianheng. Napahawak naman si Zhang Jin sa kanyang mukha at nagsabing ganun pa man, hindi raw nila mahahayaang ma-reveal ang mga ginawa ng taong yun para sa kanila at ang mga ginawa nilang pag-cover sa taong yun. At hindi na nakaimak pa ang tatlo. My Lord sambit naman ng isang servant at nagsabing nandito raw si Tianheng.
Kinabukasan, sa Xuanwu City, sa harap ng residence ng City Lord, ay makikitang napakaraming mga tao. Maririnig ang usap-usapan ng mga tao patungkol sa nangyayari, ang ginawang pagpatay ni Tianheng sa anak ni Song Yi ng Maple Leaf Village, ang ginawa nitong pag-akusa kay Xinlang, makikitang sumingit si Jinhui, at nagulat siya nang makita niya si Tianheng, hindi siya makapaniwala na natapos na ang trial, mukhang hindi na raw aabot si Miss Jin at Mr. Shin, at ilang sandali pa ay nagsalita ang City Lord. Si convict Tianheng daw ay nakagawa ng multiple crimes bilang Chili Arch Officer. Ito raw ay pumatay ng mga tao, nangamkam ng mga properties at assets ng iba, at sangkot din sa hindi mabilang na human trafficking. Maraming beses daw itong lumabag sa batas, at sa araw na ito, ay ibibigay nila ang justice. Tianheng, mag-plead guilty na raw ba ito? Ngunit tumawa lang si Tianheng at sumigaw na kahit mamatay pa raw siya, mamamatay daw siya with a bang. Hindi raw siya mamamatay sa sword in such disgrace, damn you hypocrites, saad niya sa City Lord, tinrato daw siya ng mga ito nang may paggalang nung kailangan nila ang tulong niya, at pinagtulakan na lang nang hindi na nila siya kailangan. Ang mga ito raw ay hindi kayang manalo laban kay Xinlang, at ngayon gusto na nila siyang patayin. Biglang nagdash si Tianheng patungo sa isang poste, binunggo, na siyang naging dahilan upang mawalan ito ng malay, bumagsak, na siya namang ikinagulat ng lahat. At hindi makapaniwala si Jinhui sa kanyang nasaksihan. Totoo raw ba ito? Patay na si Tianheng, at pagkalipas ng isang oras ay ini-report ni Jinhui kay Xinlang ang nangyari. Nagtanong naman si Xinlang kung sigurado daw ba talaga ito na si Tianheng ang taong yon, at sumagot naman si Jinhui na oo sigurado daw siya. Ang taong iyon daw ay mayroong kaparehong temperament at appearance ni Tianheng, at ganun din daw ang martial skills nito nung nag-commit ito ng suicide. Samantala, sa kabilang dako naman ay makikitang nagsusulat si Shin Shisan. Isinusulat pala nito ang mga krimen na ginawa ni Tianheng. Maya-maya pa ay mayroong biglang humablot sa notebook na sinusulatan niya, ito pala ay si Xinlang. At sinabi ni Xinlang na maaari na raw itong tumigil sa pagsusulat sa mga krimen na ginawa ni Tianheng, dahil patay na raw ang taong yon. Si Liu Huyan ba at Zhang Jin ang pumatay sa kanya? Gulat na tanong naman ni Shin Shisan. Umiling naman ng kaunti si Xinlang, umupo, at sinabihan si Shin Shisan na ito raw ay dating close kay Tianheng, may alam daw ba itong kung anong substitute ni Tianheng? At sumagot naman si Shin Shisan na wala daw siyang naririnig patungkol sa bagay na ito. Napasabi naman si Xinlang sa kanyang isip na napakahirap dong maghanap ng substitute na mayroong kaparehong mukha. Ang ilang mga makapangyarihang mga tao raw ay mayroong mga substitute, ngunit sa tingin niya raw hindi makakakuha ng ganoon si Tianheng. Ganun pa man, may kakaiba daw siyang nararamdaman patungkol sa kamatayan nito. At lumipat ang eksena sa garden ng Jin family kung saan makikitang nagchatsa si Mulan at Xinlang. Anong problema darling? Tanong naman ni Mulan. Patay na raw si Tianheng, kaya dapat maging masaya na raw ito at ekisan ang pangalan ni Tianheng sa kanyang wall. Honey, pinagkakatiwalaan mo ba ang instinct mo? Tanong naman ni Xinlang. Ang instinct ko, pagtataka naman ni Mulan. Kumislap naman si Xinlang at nagsabing the more daw na mas kaakit-akit ang isang tao, the more daw na mas akyot ang instinct nito. Ipinapakita raw sa mga scientific research, na yung mga magaganda ay mas nakakatanggap ng atensyon mula sa iba. Therefore, ang mga ito raw ay nagiging highly sensitive at nagkakaroon ng better instinct. Halimbawa na lang ako, dagdag pa ni Xinlang. Palagi niya rong nararamdaman na pinag-uusapan ng mga taong nasa kanyang paligid kung gaano siya kagwapo sa tuwing lumalabas siya. Fine, ikaw na ang pinakagwapo sa buong mundo, sambit naman ni Mulan. Honey, dagdag naman ni Xinlang at nagsabing sa tingin niya raw hindi papatay si Tianheng. Marahil hindi niya raw ito kayang patunayan, ngunit malakas daw ang kutob niya. Darling, si Jinhui ay isang maingat na tao, saad naman ni Mulan. Sumagot naman si Xinlang na oo, alam niya raw. At naniniwala daw siya na nakita ito ni Jinhui. Ganun pa man, kung siya raw ay si Zhang Jin, pinatay niya na raw agad si Tianheng.
Si Shin Shisan daw ay nasa kanila na ngayon, ang mga crimes daw ni Tianheng ay maaaring mag-implicate sa napakaraming makapangyarihang mga tao, wala raw sa kanila ang kayang i-bear ang magiging consequences kapag ka na-expose ang kaso ni Tianheng. Therefore, ang mga iyon daw ay ligtas na hanggat mamatay lang si Tianheng. Naiintindihan niya raw kung bakit pinatay nila si Tianheng, ganun pa man, bakit nagsagawa pa raw sila ng open trial. Dahil kung talagang i-execute daw nila ito, dapat pinatay na lang daw nila ito sa loob ng kulungan. Sinabi naman ni Mulan na ang City Lord daw ay maaaring maghatol ng death sentence ngunit, kailangan daw nito ang approval ng governor. At inaabot daw ng at least 12 araw bago dumating ang approval. Therefore, ang tanging pinakamabilis lang daw na paraan upang mapatay si Tianheng sa lalong madaling panahon, ay ang hayaan itong mag-commit ng suicide sa kulungan. Tama yun, sambit naman ni Shin Lang. Maaari daw nilang mapuwersang mag-commit ng suicide si Tianheng sa kulungan. Ganun pa man, hindi raw ganoon ang ginawa nila. Sa halip, pinag-commit nila ito ng suicide sa harap ng mga tao na parabang, at sabay na dumugtong ang dalawa na parabang gusto ng mga ito na makita nila ito mismo. Darling, sambit naman ni Shin Lang at nagtanong kung nailibing na raw ba nila ang bangkay ni Tianheng. Hindi sagot naman ni Mulan at nagsabing ipapakita niya raw ito kay Shin Lang. At pagkalipas ng ilang sandali, ay pumunta na nga sila sa lugar kung saan nakalagay ang katawan ni Tianheng. Tinanggal ni Shin Lang ang nakabalot, at makikitang ang bangkay ay sinunog na. Ito ba ang bangkay ni Tianheng? Tanong ni Shin Lang, sumagot ng oo si Mulan, at napasabi si Shin Lang sa kanyang isip na mukhang huli na raw sila, sinunog na raw pala ng mga iyon ang bangkay. Hindi niya raw makilala kung si Tianheng ba ito base sa appearance, ganun pa man, at inactivate ni Shin Lang ang kanyang eye prowess. Naiintindihan niya na raw. Hahasambit niya at nagsabing ito raw ay magiging masaya, mas gusto niya raw kasi na mamatay mismo si Tianheng sa kanyang mga kamay. At sinabihan niya si Mulan na ihanda raw nila ang sarili nila para sa magandang palabas mamayang gabi. Anong ibig mong sabihin? Tanong naman ni Mulan. Lumingon naman si Shin Lang, kumislap, at nagsabing magaganap pa lang daw ang palabas, ngunit nakikita niya na raw ang magiging resulta. Tiningnan ni Shin Lang ang kanyang sarili sa salamin at nagsabing alam niya raw na siya ay isang genius, ngunit hindi niya raw ini-expect na ganito siya ka-brilliant. At makikitang hindi na kinaya ni Mulan ang pagka-narcissist at hangin ni Shin Lang. Napansin naman ni Shin Lang na umalis na si Mulan, napatanong kung ano raw ba ang problema, wala sambit naman ni Mulan. Teka lang honey, dagdag pa ni Shin Lang at nagsabing kailangan niya raw ang tulong nito mamayang gabi, wag daw itong mag-alala dahil bibigyan niya raw ito ng reward. Samantala, sa isang secret chamber somewhere sa Xuanwu City, ay makikitang nagtipon si Tianheng, Xu Chenchen, Zhang Jin, at ang City Lord. May iniabot namang mask si Xu Chenchen kay Tianheng at nagsabing mayroon dong oil of vitriol na ipinahid sa loob ng mask, mayroon daw itong kakayahan na i-disfigure ang mukha ni Tianheng kung isusuot niya ito. Note: ang oil of vitriol ay isang concentrated sulfuric acid na nilikha ng mga ancient Taoist, at ginagamit sa printing at dyeing. Thus, ito rin ay na-pass down sa Xu family since ang family na ito ay printing at dyeing ang pangunahing hanap buhay. Tinanggap naman ni Tianheng ang mask, tinitigan, at may naalala siya. Naalala niya yung nangyaring speech kanina, naalala niya kung papaano ito pinractice ng kambal niya. Kamusta raw ba ang ginawang panggagaya nito? Napakahusay, hindi raw ba? Oo, napakahusay, emosyonal na sambit naman ni Tianheng habang nakatingin sa mask. Flashback. Kahapon, pagbaba ni Tianheng sa underground, ay maririnig ang boses ng isang tao mula sa pinto na nagbibilang. Itinuon ni Tianheng ang susi, binuksan ang pinto, at bumungad sa kanya ang kambal niya. Brother, magiliw na bati nito at nagsabing pumupunta raw ito rito bago pa man siya makapagbilang ng hanggang 300,000. Tama yun, sambit naman ni Tianheng sabay lapag ng dala niya sa mesa. Masasarap na mga pagkain pala ang laman nito, at makikita ang pagkagalak ni Dummy, at nagsimula ng kumain.
Brother sambit niya kay Tianheng at nagsabing napakabait daw nito sa kanya. Uminom siya ng beverage, at makikitang dahan-daang lumapit si Tianheng habang nakatiklop ang kamao. Nagtaka naman si Domi nang makita ang ekspresyon ni Tianheng at nagtanong kung nasaktan daw ba ito, na-expose na raw ba sila. Pumunta daw ba si Boss Lee ng Heavenly Dragon Escort Agency upang patayin sila dahil sa nangyaring incident noon sa P-State, at sumagot naman si Tianheng na wag daw itong mag-alala dahil ligtas daw sila rito. Hindi raw pumunta si Boss Lee upang patayin sila. At napasabi si Tianheng sa kanyang isip na napakasili daw ng kapatid niya, 20 taon na raw ang nagdaan mula nung mangyari ang incident na yon, wala na rong Boss Lee na pupunta pa rito. Sinabi naman ni Domi na si Boss Lee daw ang nag-adopt at nagturo sa kanila ng martial arts nung bata pa sila. Kaya dapat hindi raw nito pinatay ang lahat ng mga members ng escort agency noon para lang sa gold coins. Pinilit pa raw siya nito na patayin ang iba sa mga yon at sa huli, wala na raw silang ibang magawa kundi ang umalis at tumakas. Palagi daw siyang nag-aalala na baka mahanap sila ni Boss Lee dito balang araw, at nagtatago na raw siya rito sa underground room na ito magmula nun. At also, dapat hindi raw ito nakipagsiping kay Shu Sanmei tapos pinatay niya pa raw ito. Dahil magpasa hanggang ngayon, gusto niya pa rin dong mapang-asawa si Shu Sanmei. Patawad may bad saad naman ni Tianheng at ngumisi naman si Domi. May silly brother sambit naman ni Tianheng at nagsabing gusto niya rong makita kung kamusta na ang naging pagsasanay nito sa kanyang martial arts. Alright sambit naman ni Domi, nag-execute ng fighting form, nagpakawala ng matalas na right straight, nag-execute ng sunod-sunod na strike, sinuntok ang wall, at makikita ang damage na nagawa nito. Napakahusay ko hindi ba? Saad naman ni Domi. Impressive sambit naman ni Tianheng at napasabi sa kanyang isip na although napakasili daw ng kambal niya, ito raw ay napakagaling sa martial arts. At inutusan niya si Domi na hubarin daw nito ang damit nito, titingnan niya raw kung ang physique nito ay katulad ng sa kanya. Ilang sandali pa ay naghubad na ng damit ang dalawa, at makikitang para lang silang nakaharap sa salamin. Domi sambit naman ni Tianheng at nagsabing palagi daw siya nitong ginagaya magmula nung bata pa sila, ngayon ipakita daw nito sa kanya kung magaling pa rin daw ba ito. At iyon na nga ang ginawa ni Domi. Nag-exude siya ng nakakatakot na expression, at nagsabing ang lakas naman ng loob mong kalabanan ako, mukhang hinahanap mo si kamatayan. Ha, sambit naman ni Tianheng sa kanyang isip. Mas mukha pa raw itong Tianheng kumpara sa kanya. Nagliwanag naman ang mukha ni Domi, ngumisi, at nagtanong kung kamusta raw ba ang panggagaya niya, mahusay daw ba. Tinapik naman ni Tianheng ang mga balikat nito at nagsabing fantastic, parang double niya raw ito. Ngayon, tuturuan niya raw ito ng ilang mga pangungusap, kailangang pag-aralan niya raw ito ng husto, naiintindihan daw ba siya nito? No problem sagot naman ni Domi. At pagkatapos nun, ay naganap na nga ang eksenang nangyari sa harap ng residence ng City Lord, na siyang ikinamatay ni Domi. At bumalik na ang eksena sa kasalukuyan kung saan dahan-daang inilalapat ni Tianheng sa kanyang mukha ang mask, at napasabi sa kanyang isip na Shin lang, pinatay daw nito ang kanyang kapatid at winasak ang pinakamatindi niyang trump card. Ipinapangako niya raw na paghihigantihan niya ito ano man ang mangyari. Isinuot na ni Tianheng ang mask, at makikitang nagkakaroon na ito ng chemical reaction sa mukha ni Tianheng. Sinabi naman ni Shu Chenchen na ang strong acid daw na taglay ng oil of vitriol na nakalagay sa mask ay magpapaka-corrode sa balat ni Tianheng. At ang gas daw na nag-e-emit sa proseso ay makakaapekto sa kanyang paningin kaya mag-take note daw ito. At napasabi si Shu Chenchen sa kanyang isip na grabe napaka-vicious daw ng taong ito, ni hindi man lang daw ito napag-grunt ng kahit na kaunti sa napakasakit na prosesong ito. At idinagdag ni Shu Chenchen na magmula ngayon, ay wala na rong Tianheng sa mundong ito. Kaya magagawa na raw ni Tianheng ang lahat ng bagay na inconvenient para sa kanya dati. Ilang sandali pa ay tumayo si Tianheng, naglakad paalis, na siya namang ikinagulat ng tatlo. Tianheng sambit naman ng City Lord at nagtanong kung maghihiganti na raw ba ito agad. Samantala,
Makikitang unti-unti nang nade-disfigure ang mukha ni Tianheng. At sinabi niya sa City Lord na hindi nga raw naghintay ng matagal si Shin Lang nung naghiganti ito, kaya bakit naman daw patatagalin niya pa ang paghihiganti niya. Hindi raw ba't ang pinakamamahal nito sa lahat ay ang kanyang mga magulang at kapatid, since ito raw ang naging sanhi upang mawala sa kanya ang kapatid niya, ipaparanas niya rin daw sa taong yun kung papaano mawalan ng mahal sa buhay, papatayin niya raw ang pamilya nito. Sinabi naman ng City Lord na may nakahanda na raw silang scapegoat para kay Tianheng, kaya gawin lang daw nito kung ano ang gusto nito. Ito ba ay si Song Yi? Tanong naman ni Tianheng. Sinabi naman ng City Lord na ganito raw. Free name up ni Song Yi si Shin Lang, kaya ito ay na-exile sa mine upang magsagawa ng hard labor buong buhay niya. Kaya syempre, kasusuklaman daw nito si Shin Lang. Thus, kung palalabasin daw nila na tumakas si Song Yi upang patayin ang buong pamilya ni Shin Lang, iyon daw ay magiging isang napaka-convincing na story. My lord, sambit naman ni Tianheng at nagsabing hintayin lang daw nito ang pag-slaughter niya sa buong pamilya ni Shin Lang, gagamitin niya raw ang dugo ng mga yun upang gawan ito ng alak. At makalipas ang ilang sandali, ay pumunta na si Tianheng sa bahay nila Shin Lang sa dulo ng Maple Village. Hawak-hawak na nito ang kanyang blade, at mapapansin din na maiksi na ang buhok nito. Napasabi naman si Tianheng sa kanyang isip na mayroon dong 3 breathing sound sa loob ng bahay, at ang isa raw dito ay nahihirapang huminga, malamang ito raw ay ang ama ni Shin Lang. Tinusok niya ang dulo ng kanyang blade sa siwang ng pinto, ini-slice ang lock, at bumukas na ang pinto. Shin Lang, sambit naman ni Tianheng sa kanyang isip, napahagod sa mukha niya, at nagsabing gusto niya rong pagsisihan nito ang ginawa nitong pagkalaban sa kanya buong buhay niya. Nagswing siya at nagsabing ang ina raw nito ang unang mamamatay, at pagkatapos ang ama niya, hindi raw ba't ito ay nagsasuffer sa kanyang respiratory problems, hahatiin niya raw ito sa dalawa upang hindi na ito umubo-ubo pa at mahirapang huminga. Sunod naman ay napatingin si Tianheng sa injured na paa ng kapatid ni Shin Lang, at napasabi sa kanyang isip na previously, nag-hire daw ang Shu family ng mga tao mula sa Black Clothes Gang upang lumpuhin ang little scoundrel na ito. Hindi nga raw ito qualified na maging kalaban niya, ganun pa man, dahil kay Shin Lang, magkakaroon daw ito ng honor dahil siya raw mismo ang wawasak sa mga buto nito. Kinuha niya ang kanyang iron stick, hinampas ang binti nito ng napakalakas na siyang naging dahilan upang mag-shatter ang mga buto nito, at nagsabing ang blow raw na ito ay para kay Tian-13. Binitawan niya ang iron stick, kinuha ang kanyang blade, at sinaksak ito sa katawan. At nagsimulang tumawa si Tianheng habang patuloy nitong sinasaksak ang katawan ng kapatid ni Shin Lang. At ilang sandali pa ay tumawa siya ng napakalakas. Haha, ito raw ay napaka-satisfying. Kahit nasa impyerno, pagsisisihan daw ni Shin Lang na kinalaban siya nito. Maghintay lang daw ang bastard na si Shin Lang, ito na raw ang isusunod niya sabay tawa ng malakas. Ngunit, biglang nagkaroon ng napakatinding liwanag mula sa pinto, nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita, ngumisi si Shin Lang, at pinagmasdan si Tianheng. Shin Lang, sigaw naman ni Tianheng, tumawa, sumugod, tinawag na bastard si Shin Lang, at nagsabing pumunta pa raw ito mismo sa sarili niyang kamatayan. Siya raw ay si Song Yi, papatayin niya raw ito ngayon. Ngunit, sinabi lang ni Shin Lang na Tianheng, tumigil na raw ito sa pag-arte na siya namang ikinagulat ni Tianheng at siya ring nagpahinto sa kanyang pagsugod. Imposible, siya raw at ang kanyang brother ay magkamukhang magkamukha, wala rong kahit na kaunting flaws. Malamang nagbabluff lang daw si Shin Lang. Sinabi naman ni Shin Lang na yung nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbagok sa kanyang ulo sa poste ay twin brother ni Tianheng, hindi raw ba? Otherwise, paano raw magiging posible para sa karakter ni Tianheng na magkaroon ng exact double? At makikitang nagulat si Tianheng sa kanyang narinig. Idinagdag pa ni Shin Lang na ito raw ay isang savage monster. Upang mabuhay lang, hindi raw ito nag-hesitate na i-sacrifice ang kanyang sariling kapatid. Naaalala pa raw ba nito ang karayom na nakabaon sa kanyang katawan, iyon daw ay napaka-impressive, sa kasamaang palad,
hindi raw nito alam na ang karayom na nakabaon sa kanyang katawan ay nabend na sa paglipas ng maraming taon. Yet, yung karayom daw na nakabaon sa katawan ng bangkay, ay straight pa rin. Na siya namang labis na ikinagulat ni Tianheng at napasabi sa kanyang isip na sa ganon kaliit na flow, paano daw yun nalaman ni Shin Lang, malamang nagbabluff lang uli ito hindi raw ba? Dalhin mo siya rito sa loob utos naman ni Shin Lang. At makikitang itinulak ng isang guard si Song Yi na na-disfigure na rin ang pagmumukha. Makikita namang napahawak si Song Yi sa kanyang mukha, napasigaw sa sobrang sakit, at humihingi ng tubig. At sinabi ni Shin Lang na ito raw at ang isang ito, sino raw ba ang tunay na Song Yi? Well, sa tingin niya raw ang isang ito ang tunay, ano raw ba sa tingin nito? Mukhang sila raw talaga ay tough. Anyway, sino raw ba ang nag-disfigure sa mukha ni Song Yi gamit ang acid? Ito raw ba ay si Xu Guangyon, o kaya naman si Xu Chenchen? Ano naman, sambit naman ni Tianheng sabay tawa. Shin Lang, huli na raw ang pagdating nito, pinatay niya na raw ang buong pamilya nito, at tumawa uli si Tianheng. Shin Lang, hindi raw ba't ang pamilya nito ay ang pinaka-pinapahalagahan nito? Ngayon ang mga ito raw ay nag-suffer ng napaka-miserable na kamatayan sa harap niya, yet wala daw itong magawa, nakakaramdam na raw ba ito ng sobrang sakit at pagiging helpless ngayon, ngunit, sumagot lang si Shin Lang na teka lang, tumahimik daw ito, mukhang malabo na raw ata ang paningin nito, tingnan daw nito ng maigi kung sino ang pinatay niya sabay hagis ng sulo. Pinulot naman ito ni Tianheng, tumingin sa kama, at nagulantang siya sa kanyang nakita. Ang mga pinatay niya pala ay hindi ang pamilya ni Shin Lang. Sa halip, ito ay ang kanyang asawa, ang kanyang trusted butler, at ang kanyang anak na lalaki. Hindi ito maaari sigaw naman ni Tianheng. Sinabi naman ni Shin Lang na ang asawa daw ni Tianheng ay nakagawa na ng lahat ng uri ng kalupitan, pati na slavery. Habang ang anak naman daw nito ay isang playboy, na binubuli ang lahat gamit ang kanyang status. Kaya mukhang napaka-righteous daw pala talaga ni Boss Tianheng, dahil ito raw mismo ang nag-punish sa sarili niyang pamilya. Talaga raw palang ini-enforce nito ang hustisya para sa kapakanan ng mundo. Fuck you Shin Lang, papatayin kita, pagpipire-piresuhin, papatayin kitang hayop ka, sigaw naman ni Tianheng sabay sugod. Ngunit, natigilan siya nang makita niyang pumasok ang isang babae na mayroong bitbit na batang lalaki. Sinabi naman ni Shin Lang na narinig niya raw na ang asawa ni Tianheng ay ang anak na babae ng dating boss ng Black Clothes Gang, at pinakasalan niya lang ito upang magkaroon ng kapangyarihan. At also, ang anak nitong lalaki, wala siyang pakialam doon tama ba? Dahil, ang pinapahalagahan nito ng husto, ay ang mabait at gentle na babaeng ito, at ang batang lalaki na ito na kanyang bunsong anak hindi raw ba? Nag-suffer na raw ng husto ang babaeng ito, kaya hindi niya na raw ito gagamitin pa bilang pawn upang threaten si Tianheng. Ang gusto niya lang dong sabihin, ang nais niya rong iparating kay Tianheng, ay wala itong tsansang manalo laban sa kanya. Na siya namang naging dahilan upang bitawan ni Tianheng ang kanyang blade, tinanggal ang kanyang mask, at nagsabing narinig niya raw na ang martial arts ni Miss Jin ay extraordinary, gusto niya rong makalaban ito sa isang match. Lumabas naman agad si Mulan nang marinig ito, at nagsabing sige pakiusap. At ilang sandali pa ay nagharap na ang dalawa. Nag-exude ng matinding energy si Tianheng, nag-execute ng fighting pose, ganoon din si Mulan, nagkatinginan ang dalawa, sumugod si Tianheng, ganoon din si Mulan, umatake si Tianheng, umiwas si Mulan, at agad na umatake, na siyang nagpatalsik sa mga dugo ni Tianheng. At naputol din maging ang blade nito. Na siya namang labis na ikinamangha ni Shin Lang. Dahan daw ang pumikit ang mga mata ni Tianheng, napaluhod, at napatanong sa kanyang isip kung talaga raw bang natalo siya ng ganoon lang kabilis, at nag-flashback sa utak niya ang kanyang nakaraan. Ang pagkupkup sa kanila ng kanilang master, ang mga punishment na natanggap nila ni Dummy sa kanilang training, ang pagkasilaw niya sa kayamanan, ang pagpatay nila sa lahat ng members ng escort agency na dati nilang kinabibilangan. At napasabi si Tianheng sa kanyang isip na nung araw na yon, kung hindi siya naging greedy,
magiging iba raw ba kaya ang takbo ng buhay niya? Malamang hanggang ngayon, ay nagtatrabaho pa rin daw sila ni Dommy sa escort agency, magkakaroon ng matinong asawa, at mamumuhay ng mapayapa. Pinagsisisihan niya raw ba ito? Hindi niya raw ito pinagsisisihan, sadyang nalulungkot lang daw talaga siya. At nawalan na siya ng malay. Ngunit, ilang sandali pa ay may narinig siyang boses na nagsasabing wag daw muna siyang mamatay, hindi pa raw siya maaaring mamatay. Sino raw ba kaya ito? At makikitang ito pala ay si Shin Lang. Buksan mo ang mga mata mo, sambit ni Shin Lang, pinagsasasample si Tian Heng, at nagsabing napakatindi raw ng effort na ginawa niya upang mapatay lang ito, kaya dapat may ibigay daw ito sa kanya bago ito mamatay. What the heck? Nagmamatter pa ang buhay ko, sambit naman ni Tian Heng sa kanyang isip at napabulwak ng dugo. Sinabi naman ni Shin Lang na hindi niya raw dinala ang anak ni Tian Heng dito upang pagmasdan lang itong magsisi bago mamatay, kailangang may ibigay daw ito sa kanya. Tini-threaten mo ba ako gamit ang buhay ng anak ko? Fuck you Shin Lang, fuck you, sigaw naman ni Tian Heng. Come on, saad naman ni Shin Lang at nagsabing hindi raw siya isang halimaw. Basta't bigyan lang daw siya nito ng ilang impormasyon, siya na raw ang bahala sa anak nito. At dito nga, habang umuubo ng dugo, ay sinabi ni Tian Heng kay Shin Lang na sa left side daw ng courtyard ng Cellar of Beizuvilla, naroon daw ang secret gold vault ni Liu Huyan. At ang karamihan daw sa mga gold na nandoon, ay ang mga isinuhol niya sa nagdaang ilang taon. Yun lang ba lahat? Sambit naman ni Shin Lang, pinagsasasample si Tian Heng, wala na raw ba itong iba pang sasabihin sa kanya, gaya ng mga ebidensya ng mga ginawang krimen ni Liu Huyan, mga ganoong bagay, magsalita pa raw ito. Sumigaw naman si Tian Heng na ang lahat daw ng mga officials na iyon ay mga smart scoundrel gaya ni Shin Lang, sa tingin daw ba talaga nito ay mag-e-expose ng fatal weakness ang mga yon sa kanya, maaari na raw ba siyang mamatay ng mapayapa? Bakit? May inexpose daw ba na weakness si Shin Lang sa kanya? Ang tanging inexpose lang daw nito ay isang trap upang patayin siya. May point, kasambit naman ni Shin Lang, hinawakan ang ulo ni Tian Heng, at nagsabing since wala na raw itong maibibigay sa kanya, magpahinga na raw ito ng mapayapa. Fuck you, todong sigaw naman ni Tian Heng gamit ang natitira niyang lakas. At, nawalan na ng malay si Tian Heng. Wow, sambit naman ni Shin Lang at nagsabing hindi raw ito makakapagpahinga ng mapayapa. At inutusan niya si Jin Hui na pugutan ng ulo si Tian Heng, ilagay sa isang box, at ipadala kay Liu Huyan at Zhang Jin. Mulan, sambit naman ni Shin Lang at pumunta raw sila sa Beizuvilla at magkaroon ng great fortune. Makalipas ang ilang sandali ay pumunta na nga sila doon. At sa loob ay bumungad sa kanila ang ilang chest ng mga gold coins. Mulan, sambit naman ni Shin Lang at nagsabing ang akala niya raw ang mga corrupt na mga officials ay mas mayaman pa kumpara rito. Si Liu Huyan daw ay city lord na sa loob ng mahigit 3 taon, ngunit ganito lang daw pala kaliit ang kayamanan na naipon nito, mga 10,000 gold coins lang daw ang nandito. Sinabi naman ni Mulan na karamihan daw kasi sa pera ni Liu Huyan ay ginagamit nito upang manuhol sa mga mas mataas na mga officials. Kaya malamang ito lang daw ang natira sa kanya. Note: ang 10,000 gold coins ay milyon-milyon na ang katumbas sa mundong pinagmulan ni Shin Lang. Sinabi naman ni Shin Lang na so ang ibig sabihin daw ba nito ang makukuha nila rito ay maaaring retirement funds na ni Liu Huyan. Sumagot naman si Mulan na sa pamamagitan daw ng perang ito, pati na yung nakuha nila kay Xu Wenzhao, ang mga ito raw ay magiging napakalaking tulong upang mais ang financial crisis na pinagdadaanan nila ngayon. Ganoon ba talaga tayo ka-short sa pera, Mulan? Tanong naman ni Shin Lang. Oo, at sobra pa, sagot naman ni Mulan. At talagang totoo ang sinasabi ni Mulan dahil pagkatapos na matalo ng Count of Xuanwu sa labanan sa Jinshan Island, ay napakalaki na ng nawawala sa Jin family taon-taon. Ang binabalak hanapin ni Xu Wenzhao na secret treasury ng Jin family ay matagal na panahon nang nawala. Dahil ang dating Count of Xuanwu ay lubhang napakabait na nagresulta sa hindi lang pagkaubos, nagkaroon pa ito ng napakalaking mga utang. Binabayaran ito ni Count Jinzhou bawat taon, kaya naging napaka-tense na ng economic situation ng Jin family magmula nun.
Kaya ang mga gold coins na na-recover ni Shin Lang mula kay Xu Wenshao at itong kay Liu Huyan ngayon, ay magiging napakalaking relief sa Count of Xuanwo at sa Jin family. Sinabi naman ni Shin Lang na ngunit sa tingin niya raw hindi appropriate na basta-basta na lang nilang kunin ang mga gold coins na narito, dapat mag-iwan daw sila rito ng kung ano. Hay, heto na naman si Shin Lang, sambit naman ni Mulan sa kanyang isip. Makalipas ang ilang sandali ay lumipat ang eksena sa residence ni Liu Huyan. Ibinaba ni Liu Huyan ang kanyang tsaa at nagsabing siguradong natapos na raw iyon ni Tianheng, malamang pabalik na raw ito ngayon dito. Oo, sagot naman ng butler. Ngunit sa tingin niya raw pagtutu-torture rin muna ni Tianheng ang mga yon bago bumalik dito. Kasalanan daw ni Shin Lang ang lahat ng ito, marahil ito raw ay magaling ngunit still, ito raw ay isa lamang nobody kung wala ang Count of Xuanwo. Ha, sambit naman ni Liu Huyan at nagsabing mukhang naging stupid daw siya na isiping isang napakalakas na rival si Shin Lang. Iyon daw ang dahilan kung bakit ang mga scholars na tulad nila ay palaging nagbabasa, upang panatilihing kalmado at malinaw ang kanilang isip. Maya-maya pa ay sumigaw ang isang tauhan na mayroon dong dumating na box, at sinabi raw ng nagdala na ito ay mula kay Tianheng, mukhang nasettle na raw nito ang matter. Pumasok na ito, buksan mo ang box, utos naman ni Liu Huyan at bakas sa mukha nito ang curiosity at excitement sa kung ano ang nilalaman ng box. Ngunit, napasigaw siya nang makita niyang ulo ni Tianheng ang laman. Bigla namang dumating ang isa pang guard at nagsabing mayroon dong napakasamang balita, may kumuha raw sa lahat ng gold coins nila na nasa Baizu Villa. Na siya namang ikinagulantang ni Liu Huyan. Matapos ang napakaraming taon, iyon lang daw ang perang naitabi niya. At hindi lang daw iyon para sa kanyang retirement, iyon daw ay gagamitin niya pa sa pagsuhol sa ilang mga officials. Kaya paano daw ito nangyari? Your Lordship, sambit naman ng guard at nagsabing may iniwan daw silang note. Kinuha naman ito ni Liu Huyan, at binasa ang nakasulat na nagsasabing, hindi ka pinagnakawan ni Shin Lang. Shin Lang nanginginig na sambit naman ni Liu Huyan, Shin Lang, you son of a bitch, sigaw niya ng napakalakas. Maya-maya pa ay natigilan si Liu Huyan, bumagsak, nawalan na pala ito ng malay sa labis na, samantala, sa kwarto naman ni Shin Lang ay makikitang hinahawakan ni Mulan ang hagdan habang iniikisan ni Shin Lang ang pangalan ni Tianheng sa wall. Haha, one less enemy, sambit naman ni Shin Lang, ni hindi man lang daw siya gumamit ng matinding effort, malamang siya raw ay isang genius. Liu Huyan, maghanda ka ng mag-reflect sa impyerno, dumura si Shin Lang, ang katagang impyerno daw ay nagpapaalala sa kanya kay Tianheng. Mapapansin naman ang tingin ni Mulan kay Shin Lang, tumalikod, at nagsabing umaasa daw siya na talagang ini-enjoy ito ni Shin Lang. Mulan, sambit naman ni Shin Lang, tatalon daw siya pababa, kailangang saluhin daw siya nito, napakataas nito, baka masaktan daw siya. Tatalon na ako, at na-imagine na ni Shin Lang na babagsak siya sa dibdib ni Mulan, ngunit, biglang inextend ni Mulan ang kanyang kaliwang kamay upang salubungin ang katawan ni Shin Lang at pinaland niya ito nang nakatayo. Na siya namang ikinadismaya ni Shin Lang. Bakit daw ba siya nakatayo? Hindi raw ba dapat kalong siya ni Mulan ngayon o kaya naman nasa ibabaw siya nito? At pagkatapos ng pangyayari, ay naisip ni Shin Lang na hindi naligtas ang kanyang family sa Maple Leaf Village. Kaya gusto niyang ilipat ang mga ito malapit sa Xuanwu Court. Although gustong-gusto ng kapatid ni Shin Lang ang ideyang ito, mariin naman itong tinanggihan ng mga magulang ni Shin Lang. Pakiramdam nila na since nakatira na si Shin Lang sa Jin family bilang son-in-law, nakakahiya na maging sila ay pumunta na rin doon. Buti na lang, kasama ni Shin Lang si Mulan. At ito na mismo ang kumumbinsi kay Mrs. Shin. Thus, hindi na nakaresist pa ang ina ni Shin Lang at sumang-ayon na sa gusto nitong mangyari. Napasabi naman si Shin Lang sa kanyang isip na si Mulan daw ay napaka-cute, napaka-sensible, noble, magaling sa martial arts, at nice sa kanyang parents. At ilang sandali pa ay nakabalik na sila sa Xuanwu Court. Lang, sambit naman ni Mulan, ang kanyang blue dress daw at underwear ay nawawala, nakita niya raw ba ito? At mayroong system na biglang lumitaw sa utak ni Shin Lang.
Warning! Ang tanong na ito ay mayroong dalawang posibleng sagot. A. Magsinungaling at sabihing hindi niya ito nakita, o B. Maging honest at sabihing kinuha niya ito. Napasabi naman si Shin Lang na maaari daw siyang magsinungaling ngunit, bakit naman daw siya magsisinungaling sa ganito lang kaliit na bagay, ang pagsisinungaling daw ay napaka-precious. Kaya sinabi ni Shin Lang kay Mulan na nakita niya raw ito, at siya raw ang kumuha sa mga yon. Good sambit naman ni Mulan sa kanyang isip. Si Shin Lang daw ay napaka-skimang, ngunit ito raw ay honest sa kanyang pamilya. Napabuntong hininga naman si Shin Lang at napasabi sa kanyang isip na buti na lang daw mukhang kalmado si Mulan. Lang, sambit naman ni Mulan at nagtanong kung ano raw ba ang ginawa niya doon. Ang silkworm daw ng fiefdom ay malapit nang magkaroon ng feast, kailangan niya raw ang damit na yon upang mamitas ng mulberry leaves. At may lumabas na namang system sa utak ni Shin Lang. Ang tanong na ito ay mayroong dalawang posibleng sagot. A. Sabihin niya na sinunog niya ito, o B. Sinuot niya ito. Kung A ang isasagot niya, aakalain daw ni Mulan na siya ay isang pervert. Habang kung B naman, aakalain naman daw nito na siya ay isang bakla. Kung kaya, A lang daw ang maaari niyang piliin, asawa siya ni Mulan, hindi raw siya maaaring maging bakla. At sinabi na nga ni Shin Lang kay Mulan na patawad. Isang gabi daw kasi, ay hindi siya makatulog, at ang tanging naiisip niya lang daw ay si Mulan. Kung kaya, kinuha niya raw ang damit nito at nagpakawala. Ngunit, pagkatapos nun ay nagpanik daw siya, kaya sinunog niya raw ito. At napasabi si Shin Lang sa kanyang isip na iisipin daw ni Mulan na siya ay isang pervert, ngunit kailangan niya rong magpakalalaki ngayon. At isinigaw niya na ngayong alam na nito ang ginawa niya, parusahan daw siya nito sa kung ano ang gusto nito, tatanggapin niya raw ito. Come on Mulan, parusahan na raw siya nito. Ha, sambit naman ni Mulan sa kanyang isip. Bakit daw ba tila proud pa si Shin Lang pagkatapos nitong aminin ang ginawa niya? At nagtanong si Mulan kung bakit daw ba iyon sinunog ni Shin Lang, maaari niya naman daw na labhan lang yon. Kailangan niya pa rin daw ang damit na yon sa hinaharap, hate daw ng Jin family ang waste. Maya-maya pa ay inilagay ni Mulan ang isang bote sa bangko, at sinabing wag daw masyadong magpakawala si Shin Lang, ang gamot daw na ito ay ipinrescribe ni Dr. An. At nagulantang naman si Shin Lang nang makita niya kung ano ito. Pagkatapos na matalo ni Shin Lang si Tianheng, ay sa wakas nagkaroon na rin siya ng kaunting pahinga at maging ang Jin family ay nagkaroon na rin ng pansamantalang kapayapaan. At dumating na ang panahon ng autumn kung saan ang mga silkworms ay nangangailangan na ng mga mulberry leaves upang gawing kakon. At sa taong ito, ay tumulong din sa pamimitas ng mulberry leaves ang Countess at si Mulan. Ang Countess ay nagpahinga na matapos itong makapitas ng mga 10 dahon, habang si Mulan naman ay nagawang makapitas ng 1 tonelada sa loob lang ng 1 araw. At pagkatapos, ay grounded na naman si Shin Lang. Father-in-law sambit naman ni Shin Lang at nagsabing na bored na raw siya rito sa loob ng bahay, maaari daw ba muna siyang pumunta sa Xuanwo City upang maglibang. Nagtanong naman ang Count kung anong klaseng paglilibangan daw ba ang hinahanap ni Shin Lang. Sumagot naman si Shin Lang na gaya na lang daw ng pagligtas sa mga taong inaapi o kaya naman babae na binubuli. Ngunit, naglabas lang ng whip ang Count na siya namang naging dahilan upang mapatakbo si Shin Lang. At pagsapit ng hapon, ay nahiga siya sa backyard ng Xuanwo Court at dito ay naalala niya ang sinabi ni Dr. An na ang mga injuries daw ni Dasha ay gumagaling sa hindi kapani-pani walang bilis. Kaya napatanong si Shin Lang na kung ganon, bakit hindi pa rin daw ito nagigising at sumagot naman si Dr. An na baka talagang hindi pa lang daw talaga panahon upang magising ito. Na siya namang nagpabaliw kay Shin Lang. Si Dasha daw ay nasa coma, si Mulan ay umalis, at hindi rin siya maaaring pumunta doon sa paaralan. Ni hindi rin daw siya makalabas upang makapang bully ng ibang tao o kaya naman mang troll, hay, napaka-boring daw dito. Nang biglang dumating si Xiang Bing at nagsabing mayroon dong invitation dito para kay Mr. Shin at kay Lady Mulan. Kinuha naman ito ni Shin Lang at napag-alaman niyang ito pala ay invitation para sa engagement party ni Xu Chenchen at Zhang Jin.
At makalipas ang ilang sandali ay lumipat ang eksena sa kwarto ni Shin Lang. Napatingin siya sa invitation at napasabi sa kanyang isip na muntik niya na rong makalimutan ang tungkol sa Shu family. At makikitang nainis dito si Shin Lang. Silang dalawa raw ni Mulan ay nagkaroon lang ng mabilisang kasal, samantalang ang mga ito ay magkakaroon ng engagement party. Hindi raw ba't gusto lang ng mga ito na pasikatin si Mulan, pues hindi raw iyon mangyayari, ngunit paano niya raw ba paghihigantihan ang mga ito? Note: si Mr. Shu Guangyun ay nagmula sa pamilya ng mga merchants kung kaya, hindi sila maaaring masali sa elite class. Si Shu Chen naman ay madalas na uma-attend sa mga poetry events na isinasagawa ng mga socialites ng Nujiang Prefecture upang magkaroon siya ng network sa mga makapangyarihang mga tao at i-cultivate ang kanyang reputasyon bilang isang talented at magandang babae. At pagkatapos ng ilang taong hard work, ay sa wakas kinilala na rin siya bilang third beauty ng Nujiang Prefecture at ginamit niya ito upang ma-attach siya kay Zhang Jin, ang anak na lalaki ng Lord Prefect. At napasabi si Shin Lang sa kanyang isip na bukod sa reputasyon ni Shu Chen, pinapahalagahan din daw nito ng husto ang kanilang family silk business. Pues, sisirain niya raw muna ang reputasyon nito bago niya wawasakin ang kanilang business sabay tawa. Nang biglang dumating si Mukong at nagsabing may ipapakita daw siyang good shit kay Shin Lang. At ipinakita niya kay Shin Lang ang isang libro na mayroong erotic o sexual na painting. At nagkaroon naman ng idea si Shin Lang nang makita niya ito. Shin Lang, bakit mo ako tinitingnan ng ganito? Tanong naman ni Mukong. Lumapit naman si Shin Lang at tinanong si Mukong kung may babae daw bang nagkakagusto sa kanya. You asshole, sambit naman ni Mukong sa kanyang isip. Ibinahagi niya raw ang kanyang good shit dito dahil ang akala niya magkaibigan sila. Ngunit, bigla na lang daw siya nitong sinaksak sa likod. Kaya sinabi niya kay Shin Lang na aalis na raw siya, at kakalimutan niya na raw ang tungkol sa kanilang friendship. Bro, alam mo ba kung bakit walang nagkakagustong babae sa'yo? Sambit naman ni Shin Lang at makikitang lumaki ang isang tenga ni Mukong. At idinagdag naman ni Shin Lang na ang rason daw kung bakit walang nagkakagustong babae sa kanya, ay dahil sa siya ay pangit. At makikitang sinaksak si Mukong ng 3 kutsilyo at siya ay napabulwak ng dugo. Dapat hindi na lang daw sana siya tumigil at nakinig. Ngunit, bigla siyang tinapik sa balikat ni Shin Lang at nagsabing hindi niya raw maibabahagi ang kanyang gwapong mukha kay Mukong, ngunit maibabahagi niya raw ang kanyang dazzling talent. Hanggat mayroon lang daw itong extraordinaryong talent, siguradong pag-aagawan daw ito ng mga babae. Talaga, maibabahagi ang talent? Tanong naman ni Mukong. Syempre naman sagot ni Shin Lang. Magsusulat daw sila ng masterpiece at gagawin itong sensation sa buong U-State. Si Mukong daw ay magiging isa sa author ng librong gagawin nila, ano raw ba sa tingin nito? At nagkaroon na nga ng magandang imagination si Mukong nang marinig ito. Malamang gagana daw yung sinabi ni Shin Lang. Kaya agad niyang tinanong si Shin Lang kung anong uri daw ba ng libro ang isusulat nila. Sumagot naman si Shin Lang na maupo daw ito doon at sasabihin niya raw dito kung ano ang isusulat. At sinimulan na ngang isulat ni Mukong ang mga idini-dictate ni Shin Lang. Once upon a time, mayroong isang mayamang merchant na ang business ay silk fabrics. Ang pangalan nito ay Ziman Qiang, styled Guangyun. Ang tawag sa kanya ng mga tao ay Mr. Ziman. Mayroon itong anak na babae na nagngangalang Ziman Chen. Si Mr. Ziman ay isang despicable at shameless. Ito ay nagpapakasasa sa lahat ng uri ng kahayupan, at nagdudulot ng harm sa hindi mabilang na kababaihan. At gaya ng kasabihan na like father like son, ang anak ni Mr. Ziman na si Ziman Chen ay isang bitch. Ang buod ng ginagawang kwento o libro ngayon ni Shin Lang, ay nagmula sa sikat na libro na nabasa niya sa mundong kanyang pinagmulan na pinamagatang The Plum in the Golden Vase. Inamplify niya ng husto ang mga sexual plots dito, ginawang mas passionate at vivid, upang magkaroon ng heart swing ang mga taong babasa sa librong ito. Sa parte naman ni Ziman Chen, idinescribe niya ito ng mayroong particular na attention to detail upang bigyan ng napaka-vivid na imagery. Alam ni Mukong na ang kwentong isinusulat niya ay binabalak gamitin ni Shin Lang upang mantsahan ang reputasyon ni Shu Chen,
Yet upang maging isang talented na writer, isinulat niya ng may great pleasure ang lahat ng idinidikta ni Shin Lang. At makalipas ang ilang oras, ay natapos na nila ito. Mukong ikaw ay isang fast writer, sambit naman ni Shin Lang at nagsabing ito raw ay ang talent ni Mukong. Ang tansya niya raw ito ay magiging isang great writer. Sinabi naman ni Mukong na syempre. Ikaw ba naman na palaging pinipuwersa na magkopya ng mga libro ng at least 10 beses sa isang araw mula nung 8 taong gulang ka pa lang, talagang bibilis ka rong magsulat. At pagkatapos ay personal nang hinawakan ni Shin Lang ang brush upang bigyan ng illustrations ang mga nakasaad sa libro at ang drawing na ginawa niya ay napakahusay. At sinabi niya kay Mukong na ang mga text ay hindi sapat upang makapture ang minds ng mga readers. Gamit ang Western painting techniques, ay nakagawa si Shin Lang ng mga hindi kapani-paniwalang mga lifelike drawings ng mga babae, na mayroong fatal attraction sa mga lalaki ng era na ito. Lumuwa naman ang mga mata ni Mukong at sumirit ang dugo niya sa ilong nang makita ang painting. Ito raw ay napaka-realistic, tingnan mo raw ang waist at mga curves nito. Sinabi naman ni Shin Lang na ito raw ay salamat sa kanyang strong charm. Ang mga babae raw ay walang tigil na dumudumog papunta sa kanya na para bang mga gamo-gamo patungo sa apoy. At iyon daw ang dahilan kung bakit marami siyang alam patungkol sa katawan ng mga babae. At napasabi si Shin Lang sa kanyang isip na no way daw na sasabihin niya na sa porn niya ito nakuha. Ngunit, tanging isang virgin lang daw ang maaaring makagawa ng ganito ka-passionate na work. Maya-maya pa ay napatanong si Mukong kung bakit daw ba ang lahat ng mga babaeng nandito sa painting ay tila magkakamukha. Ang lahat daw ng mga babaeng ito na nakahubad ay mga kahawig ni Xu Chenchen. What a coincidence, sambit naman ni Shin Lang. At pagkatapos nun ay nagtulungan na ang dalawa. Si Shin Lang sa painting at si Mukong naman sa writing. At sa wakas, nakumpleto na nila ang libro 25 araw bago sumapit ang engagement party ni Xu Chenchen at Zhang Jin. Sinabi naman ni Shin Lang na pamamagatan daw nila ang libro na ito bilang Zeman's Boudoir Secrets. By the way lang, sambit naman ni Mukong at nagtanong kung ano raw ba ang gagamitin nila na pen name. Sumagot naman si Shin Lang na ano raw ba kaya kung Mr. Nasty, sa tingin niya raw ay magiging hit ang librong ito. Kailangang ma-print at ma-publish daw nila ito ng extensively sa susunod na kalahating buwan kung gusto nilang mag-succeed. Rest assured, sambit naman ni Mukong. Wala rong magiging problema kung mag-i-invest sila rito ng sapat na manpower at resources. At sinabi ni Mukong kay Shin Lang na dadalhin nila ang manuscript na ito bukas sa printing press para sa typesetting at printing. Tama daw ba? Ano ang binabalak mo? Tanong naman ni Shin Lang. Sinabi naman ni Mukong na ang libro daw na ito ay napakahusay. Naging busy daw sila sa pagsusulat nito sa mga nagdaang araw kaya hindi raw siya nagkaroon ng tsansa upang mabasa ito ng maayos. Kung kaya, maaari niya raw bang mahiram ito upang matingnan niya ito ng maayos mamayang gabi. Okay, ngunit wag kang magpatalsik dito ng anumang katas, sambit naman ni Shin Lang sabay hugot sa mga pictures na siya namang nagpa-flinch kay Mukong. Nakiusap siya kung maaari daw ba itong isama ni Shin Lang, ngunit sumagot lang si Shin Lang na para sa sarili niya raw itong kapakanan. Ang pagbabasa daw ay mabuti, ngunit ang mga pictures na ito ay hindi. Kaya wala nang nagawa si Mukong kundi ang umalis na lang dala ang manuscript. Napangisi naman si Shin Lang at napasabi sa kanyang isip na soon, si Mukong daw ay magiging isang great writer. Pagsapit ng gabi, ay mayroong biglang kumatok sa kwarto ni Shin Lang. Ito pala ay si Mukong na ngayon ay bagbog sarado na. At sinabi ni Mukong kay Shin Lang na tumakbo daw ito, susugurin daw ito ng kanyang ama. Na siya namang ikinagulantang ni Shin Lang. Sinabi naman ni Mukong na masyado daw siyang na-engrossed sa pagbabasa kaya hindi niya namalayan ang pagpasok ng kanyang ama. At pagkatapos, ay binugbog daw siya nito. Nag-flip daw ito ng ilang mga pahina at galit na umalis dala-dala ang manuscript, at sinabi raw nito na katapusan na ni Shin Lang. Damyu, sigaw naman ni Shin Lang at tinanong niya si Mukong kung nahuli daw ba siya ng count dahil sa siya ay nagsasarili. Hindi sagot naman ni Mukong, ngunit, hindi kumbinsido dito si Shin Lang. Kaya tumakbo na lang paalis si Mukong habang sumisigaw na mas maigi raw na tumakbo na si Shin Lang para sa buhay niya.
Salamat sa pagtimbre mo kung sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip. Ano na raw ba ang gagawin niya ngayon? Ang kanyang father-in-law daw ay isang old-fashioned na tao. Papatayin daw ba siya nito kapag nalaman nitong siya at si Mukong ang nagsulat ng erotic novel na yon? Ano raw ba ang gagawin niya? Lumipas ang 1 oras, ay hindi pa rin mapakali si Shin lang. Lumipas ang 2 oras, 3 oras, at napasabi si Shin lang sa kanyang isip na bakit daw ba hindi pa rin pumupunta rito ang Count, inaantok na raw siya, hindi niya na raw kayang maghintay. Ngunit, nagulantang siya nang buksan niya ang kanyang mga mata. Nasa harap niya na pala ang Count at mapapansin ang mga eyebags nito. Oh, how do you do? Tanong naman ni Shin lang. Inilagay naman ng Count sa mesa ang manuscript at nagtanong kung si Shin lang daw ba ang nagsulat nito. Inako naman ito ni Shin lang, kamay mo sambit naman ng Count, hinampos ng 3 beses ang kamay ni Shin lang, at minura ni Shin lang si Mukong sa kanyang isip. Ngunit, nagulat siya nang tumigil na agad ang Count sa paghampas sa kamay niya. Nagsalita naman ang Count at nagsabing good job. Ano, sambit naman ni Shin lang. Idinagdag naman ng Count na actually, ang ginawa raw nito ay isang excellent job. So pinarusahan mo ako sa excellent job na nagawa ko, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip. Sinabi naman ng Count na ang story daw na ito ay mayroong high level of craftsmanship pagdating sa paggamit ng mga salita at ang revelation daw nito patungkol sa human nature at social essence ay napaka-profound. Ito raw ay isang great book, isang napaka-rare na masterpiece in recent years. At, ang speculations ni Shin lang patungkol sa magiging initial reaction ng Count kapag makita niya ang erotic novel na ito, ay nagkatotoo. Ngunit, ang old-fashioned man na ito ay hindi magawang tumigil sa pagbabasa matapos nitong mabasa ang ilang chapters ng libro. Bilang isang aristocrat, ang Count ay exposed na sa napakaraming mga libro magmula nung bata pa ito na siyang naging dahilan upang magkaroon ito ng mataas na literary appreciation ability. Sa isang tingin lang, ay na-recognize na nito ang high quality na paggamit ni Shin lang ng mga salita. Kaya hindi mapigilan ni Count Jinjo na i-share ito sa Countess. At nag-enjoy silang dalawa rito na siyang naging dahilan upang maghintay si Shin lang ng ilang oras. At sinabi ng Count kay Shin lang na nagalit daw siya ng husto at muntik niya na itong punitin, ngunit buti na lang daw at tiningnan niya ito saglit dahil kung hindi, naging makasalanan na raw sana siya sa mundo ng literatura. Siya raw ay isang old-fashioned na tao, ngunit open daw siya pagdating sa art at literature. Ang mga erotic scenes daw ay tool lang ng isang literary art, at maraming mga literary masters daw sa panahong ito ang gumagawa ng ganitong uri. Seriously, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip. Hindi niya raw alam na ang mundong ito ay ganito ka-open. Sinabi naman ng Count na ngunit, bakit kailangang idagdag pa raw nito ang lahat ng mga stupid na bagay na yon patungkol sa Shu family sa kanyang masterpiece? Ang isang great work daw ay kailangang maging pure, bakit nag-insert pa raw ito ng labis na personal bias? Anong magaspang na revenge daw ba ito? I-revise niya raw ito at alisin ang mga parteng iyon. Ganun pa man, mariin itong tinanggihan ni Shin lang. Ang sole purpose daw sa pagsulat niya sa librong ito, ay upang makapaghiganti siya kay Shu Guangyun at Shu Chenchen. Hindi niya raw maaaring i-sacrifice ang kanyang main goal which is ang makapaghiganti, para lang sa kapakanan ng literary arts. At makikita ang reaction ng Count. Idinagdag naman ni Count Jinjo na bukod pa doon, ang libro daw na ito ay idea lang lahat ni Shin lang, kaya bakit isinali pa raw nito si Mukong at ginamit ang pen name na ito ng magkasama. Sinabi naman ni Shin lang na mayroon daw siyang dalawang purpose para dito. Una, gusto niya rong makaiwas sa mga suspicions. Dahil kung siya lang daw ang nagsulat nito, magmumukha daw siyang narrow-minded. Ha, sambit naman ng Count sa kanyang isip. Ni mayroon daw bang tao na mas narrow-minded pa kay Shin lang sa mundong ito? Oo tama mayroong isang ngunit pinatay niya ito. At nagtanong ang Count kung ano raw ba ang pangalawa. Bigla namang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Shin lang, yumuko ng bahagya, tumingin sa Count, at nagsabing ang pangalawa raw ay para sa Jinshan Island. Na siya namang labis na ikinagulat ng Count. Nagsiset up na raw ng plano si Shin lang para sa isang bagay na hindi pa nangyayari,
Ang son-in-law niya raw ay isang tactician. Father-in-law sambit naman ni Shin Lang at nagtanong kung sa tingin daw ba nito magiging popular ang librong ito. Popular, sambit naman ng Count at nagsabing higit pa raw doon, ito raw ay yayanig sa mundo ng literatura. Napatawa naman si Shin Lang nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na ang kanyang father-in-law daw ay isang maingat na tao. Ngunit, maging ito raw ay nagbigay ng high praise, Xu Guangyun, Xu Chenchen, tiyak na raw ang pagkawasak ng reputasyon ng mga ito. Napasabi naman ang Count sa kanyang isip na napaka-unfair daw na nagbigay ng ganito katinding talent ang Diyos sa isang taong katulad ni Shin Lang, at umalis na siya.